Kailangan ni Sherilyn Rivera ng malaking pera. Gusto niyang bayaran ang kanyang private investigator. Pinapahanap niya ang kanyang nawawalang kambal. 3 taon na ang nakalipas mula nang kunin ng mga ito sa kanya. Araw-araw siyang nagpapagod bilang isang delivery rider. Wala siyang ibang iniisip kundi ang kumita. Boss, baka naman pwede mong dagdagan pa ang mga parcels ko ngayon. Pakiusap ni Sherilyn habang inaayos ang kanyang helmet. Naku Sherilyn, puno ng schedule mo. Baka mahimatay ka na sa pagod sa daan. Sagot ng boss niya habang nag-aayos ng mga resibo. Kaya ko pa boss, kailangan ko talaga ng extra income ngayon baka may mag-absent dyan. Ako na lang ang sasalo ng ruta nila. Pasensya na, wala na talaga akong maibibigay sa'yo. Kumpleto ang mga riders natin ngayon. Ubusin mo na lang yung nasa box mo. Sige boss, salamat na lang po. Malungkot na sagot ni Sherilyn. Lumapit si Niknok kay Sherilyn. Si Niknok ang kanyang matalik na kaibigan at kapwa rider. Umiinom ito ng tubig mula sa kanyang tumbler. Beshi, mukhang problemado ka na naman dyan. Pansin ni Niknok. Kailangan ko kasi ng pangdagdag bayad kay investigator. Tumawag siya sa akin kaninang umaga. Oh, anong sabi? May balita na raw ba sa kambal mo? Malapit na raw niyang matuntun kung saan dinala ang mga anak ko. May nakakita raw sa isang malayong probinsya. Kaya kailangan niya ng pondo para pumunta roon. Kaya ba gusto mo na namang mag-overtime ngayon? Oo sana. Kaso ayaw na akong bigyan ni boss ng extra parcels. Paano ko ngayon kikitain ang kulang ko? Ganito na lang. Palit tayo ng ruta ngayon. Sigurado ka ba dyan? Ang lalay ng mga delivery mo ngayon ha? Oo naman. Ako nang bahala sa mga maliliit na parcels mo dito sa bayan. Kunin mo tong VIP route ko. May malaking tip dyan kapag na-deliver mo ng maayos. Huwag na Niknok. Nakakahiya na sa'yo. Laging ko ang tumutulong sa akin. So sige na. Naghihinarti pa ang beshi ko. Kunin mo na to. Isipin mo na lang na para ito sa mga inaanak ko. Pero paano ang kota mo? Baka ikaw naman ang pagalitan ni boss. Wala yun. Mabilis ko lang matatapos yung ruta mo. Tsaka kinausap ko na si boss kanina. Pumayag na siya na magpalit tayo. Ako nang bahala sa kanya. Naku, maraming salamat talaga Niknok. Hulog ka ng langit. Pangako, babawi ako sa'yo kapag nakuha ko na ang kambal. Yun lang pala. Libre mo na lang ako ng siopaw mamaya pagkatapos ng shift natin. Sige na, lumakad ka na. At baka malate ka pa sa delivery mo. O sige, mag-iingat ka sa daan. Bili ni Sherilyn bago sumakay sa kanyang motorsiklo. Sa kalsada na si Sherilyn. Patungo siya sa isang exclusive estate. Nakapangalan ang address ng package sa isang dami corporation. Kaya hindi niya alam kung sino ang tatanggap nito. Tumunog ang kanyang telepono habang naka-red light ang stoplight. Sinagot niya ang tawag. Hello Niknok, bakit ka napatawag? Beshi, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Yung huling package sa listahan mo. Sobrang sela ng receiver niyan. Kailangan siya mismo ang pipirma. Ganun ba? Sige, noted yan. Malapit na rin naman ako sa subdivision. Ang higpit ng mga gwardiya dyan ha. Maganda ka ng ID. Baka hanapan ka nila. Sige, sana nga malaki magbigay ng tip itong receiver na to para makumpleto ko na ang pera ko. Kaya mo yan. Basta, tawagan mo lang ako kapag may problema. Sabi ni Niknok. Nakarating si Sherilyn sa tapat ng malaking mansyon. Mataas ang gate nito. Walang makikita sa loob, maliban na lang kung sisilip sa maliit na siwang. Huminto siya sa harap ng guardhouse. Lumabas ang isang naka-uniforming gwardya. Magandang umaga po. May delivery po para sa address na to. Saan galing yan? Akin at i-check ko muna sa listahan namin. Ito po ang waybill, kaso kailangan po ng pirma ng receiver para rito. Teka lang bawal kasing pumasok ang mga delivery rider sa loob ng mansyon. Dito na lang po ako maghihintay sa labas. Kailangan lang po talagang mapirmahan ito ng personal ng may-ari. Oh sige, tatawagan ko muna ang nasa loob para lumabas sila rito. Diyan ka lang, huwag kang aalis. Utos ng gwardya bago pumasok sa guardhouse. Naghintay si Sherilyn sa gilid ng kanyang motorsiklo. Nainip siya kaya bahagya siyang lumapit sa gate. Sumilip siya sa maliit na siwang. May nakita siyang malawak na hardin sa loob.
May 2 bata na nagtatakbuhan doon. Isang batang lalaki at isang batang babae. Tumibok ng napakabilis ang puso ni Sherilyn. Namukhaan niya ang mga bata. Sila ang kanyang kambal na sina Kiro at Kiera. Kiro? Kiera? Bulong ni Sherilyn habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Kiera, ipasa mo sa akin ang bola. Masayang sigaw ng batang lalaki. Heto na kuya, saluhin mo. Sagot ng batang babae. Gustong isigaw ni Sherilyn ang kanilang mga pangalan. Gusto niyang buksan ang gate at tumakbo papasok. Pero walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Hinawakan niya ng mahigpit ang rehas ng gate. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha. 3 taon siyang nangulila. Ngayon ay abot tanaw niya na ang kanyang mga anak. Mga anak ko, ang lalaki niyo na. Umiiyak na sabi ni Sherilyn sa kanyang sarili. Hoy miss, anong ginagawa mo dyan? Sita ng gwardya, nakalalabas lang ng guardhouse. Wala po, tinitingnan ko lang po ang ganda ng hardin. Utal na sagot ni Sherilyn habang mabilis na pinupunasan ang kanyang mga luha. Sabi ko sa'yo huwag kang sumilip dyan eh. Baka mapagkamalan kang magnanakaw. I-CCTV pa naman dito. Pasensya na po, lalabas na po ba ang kukuha ng package? Oo, paparating na si sir. Diyan ka lang at huwag kang malikot. Bumalik ang gwardya sa kanyang pwesto. Tumingin muli si Sherilyn sa gawin ng mga bata. Hindi niya maalis ang paningin sa mga ito. Lalo siyang naiyak nang makitang masayang naglalaro ang kambal. Gusto niyang yakapin ang mga ito. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para makalapit. Babalikan ko kayo. Pangako yan ng mama. Hindi ko na kayo iiwan ulit. Mahinang bulong ni Sherilyn. Pinunasan ni Sherilyn ang kanyang mga luha nang makarinig siya ng mga yabag papalapit sa gate. Bumukas ang maliit na pinto nito at lumabas ay isang lalaki. Nakasuot ito ng isang napakamahal na damit. Pamilyarang tindig nito at mas lalong pamilyarang mukha niya. Tumigil ang mundo ni Sherilyn. Felton? Gulat na tawag ni Sherilyn. Sherilyn? Gulat din na sagot ng lalaki habang nakatingin ng diretso sa kanya. Buhay ka, anong ginagawa mo rito? Bakit nandito ang mga anak natin? Ako ang may-ari ng mansyong to and I think this package is mine too. May-ari? Paano nangyari yun? Dati nagtsatsaga lang tayo sa maliit na kwarto na inuupahan natin. Niwala nga tayong pambili ng gatas ng kambal noon. Marami kang hindi alam tungkol sa akin. Isa akong Eisenhower. Ako ang nagpapatakbo ng kumpanya namin ngayon. Nagsinungaling ka sa akin. Itinago mo ang totoo mong pagkatao sa buong pagsasama natin. Wala kang karapatang magalit. Ikaw ang nang iwan sa amin. Sumama ka sa ibang lalaki dahil hindi mo kinaya ang hirap. Anong sinasabi mo? Hindi ko kayo iniwan. Ang mama mo ang may pakana ng lahat at kumuha ng mga bata. Huwag mong idamay ang mama ko rito. Nabasa ko ang sulat mo. Alam ko ang ginawa mo. Wala akong ginawang sulat, Felton. Maniwala ka sa akin. Na-frame up ako ng nanay mo. Binantaan niya akong ipapadala sa DSWD ang kambal kung lalapit ako sa pulis. Tama ng mga kasinungalingan mo. 3 taon kitang hinintay. 3 taon akong umasa na babalik ka. Pero wala. Lumabas ang isang magandang babae mula sa mansyon. Siya si Luan Pineda. Kumapit ito sa braso ni Felton. Tiningnan niya si Sherilyn mula ulo hanggang paa. Babe, bakit ang tagal mo rito sa labas? Sino ba tong madungis na babaeng to? Mataray na tanong ni Luan. Wala ito, Luan. Delivery rider lang siya. Kinuha ko lang ang package ko. Anong delivery rider lang? Ako ang asawa mo, Felton. Ako ang ina ng mga bata sa loob. Matapang na sagot ni Sherilyn. Excuse me? Asawa? I don't recall Felton having an affair with someone so beneath him. If ever man naging asawa ka niya, consider it annulled because we already planning our wedding. Ako na ang fiancé niya ngayon. Kaya umalis ka na rito bago pa ako tumawag ng pulis sa panggugulo mo. Wala akong pakialam kung anumang relasyong mayroon ka sa asawa ko. At hindi ako aalis dito hanggat hindi kasama ang mga anak ko. Palaban na sagot ni Sherilyn. Guard, bakit hinahayaang makalapit ang mga ganitong klaseng tao dito sa mansyon natin? Paalisin niyo na nga yan.
Utos ni Luan sa gwardya. Opo ma'am, pasensya na po. Miss, umalis ka na rito. Bago pa kita kalad ka rin. Banta ng gwardya habang tinutulak papalayo si Sherilyn. Huwag mo akong hahawakan. Aalis ako. Pero babalikan ko ang mga anak ko. Tandaan niyo yan. Sigaw ni Sherilyn bago mabilis na sumakay ng kanyang motorsiklo. Wala kang babalikan dito, Sherilyn. Kalimutan mo na kami. Huling sabi ni Felton bago pumasok sa loob kasama si Luan. Huminto si Sherilyn sa isang kanto na malayo sa mansyon. Nanginginig pa rin ang kanyang buong katawan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Niknok. Sinagot agad ito ng kanyang kaibigan. Hello Beshi, na-deliver mo na bang VIP package? Malaki ba ang tip mo? Niknok, nakita ko na sila. Sino ang mga bata? Nasaan sila? Nasa loob sila ng mansyon kung saan ako nag-deliver at ang may-ari ng mansyon, si Felton. Ano? Si Felton na asawa mo? Paanong nangyari yun? Akala ko ba mahirap lang kay dati? Nagsinungaling siya sa akin. Isa pala siyang bilyonaryo. Siya ang may-ari ng Eisenhower Empire. Diyos ko po, ang yaman pala ng asawa mo. Bakit umiiyak ka dyan? Dapat masaya ka dahil nahanap mo na sila. May iba na siyang babae, Niknok. At galit na galit siya sa akin. Akala niya iniwan ko sila para sa ibang lalaki dahil sa isang peking sulat. Grabe naman yan. Anong plano mo ngayon? Mahirap kalabanin ng mga bilyonaryo, Beshi. Baka mapahamak ka pa niyan. Hindi ako natatakot sa pera niya. Kukunin ko ang mga anak ko. Kailangan ko ng abogado na tutulong sa akin. Sige, tutulungan kita. May kilala akong nagbibigay ng libreng tulong legal. Biktima rin ang pamilya niya ng panggigipit ng mga Eisenhower dati. Pupuntahan natin siya bukas na bukas din. Salamat, Niknok. Gagawin ko ang lahat para mabawi si Nakiro at Kiera. Hindi ko hayaan na ilayo nila ulit sa akin ang kambal. Laban lang, Beshi. Umuwi ka na muna para makapagpahinga. Mahaba pa ang laban natin bukas. Sige, uuwi na ako. Sagot ni Sherilyn bago ibaba ang tawag. Tumingala si Sherilyn sa langit. Pinunasan niya ang mga natitirang luha sa kanyang mga mata. Handa na siyang bawiin ang buhay na ninakaw sa kanya. Kinabukasan, pumunta sina Sherilyn at Niknok sa isang maliit na opisina. Nakaharap nila si Attorney Vargas. Matagal na itong nagbibigay ng libreng tulong legal. May sarili itong galit sa pamilyang Eisenhower. Kaya pala pamilyar ang pangalan mo, Sherilyn. Asawa ka pala ng tagapagmana ng Eisenhower Empire. Gulat na sabi ng abogado. Opo, attorney, pero matagal na kaming hiwalay. Kinuha nilang mga anak ko. 3 taon na ang nakakalipas. Mga gahaman talagang pamilyang yan. Kinuha rin nila ang lupa ng pamilya ko noon gamit ang mga peking titulo. Kaya nga po kami lumapit sa inyo, attorney. Tulungan niyo po ang beshi ko na mabawi ang kambal. Pakiusap ni Niknok. Tutulungan ko kayo. Kailangan nating humingi ng mediation hearing. Pananagutin natin sila sa batas. Desididong sagot ni Attorney Vargas. Pero sabi ng fiancé ni Felton ay annulled na kami. Wala naman akong pinipirmahan na kahit anong papel. Kung ganun peke ang annulment ninyo, hahanapin ko ang dokumentong yan sa civil na rehistro. Papadala ako ng sulat sa legal team nila bukas na bukas din. Maraming salamat po, attorney. Malaking tulong po to. Sa loob ng isang malaking opisina sa Eisenhower Building, nakaupo si Felton. Kaharap niya ang kanyang sekretarya at ang boss ni Sherilyn sa delivery company. Kakatapos lang pumirma ni Felton ng mga kontrata. Nabili ko na ang kumpanya ninyo gamit ang isang dami corporation. Walang makakaalam na ako ang bagong may-ari nito. Utos ni Felton. Opo, Sir Felton. Susundin ko po ang lahat ng gusto nyo. Kabadong sagot ng boss ni Sherilyn. Gusto kong pahirapan mo ang rider na nagngangalang Sherilyn Rivera. Ibigay mo sa kanyang lahat ng pinakamalayo at pinakamahihirap na ruta. Pero sir, baka magreklamo po siya sa dole. Baka masira po ang kumpanya natin. Ako ang bahala sa mga reklamo. Gusto kong mapagod siya ng husto. Gusto kong kusa siyang mag-resign at hindi na siya makalapit sa buhay ko't sa buhay ng mga anak ko. Masusunod po, Sir Felton. Sisiguraduhin kong hindi siya makakapagpahinga sa trabaho. Kinaumagahan, maagang dumating si Sherilyn sa delivery hub. Nagulat siya sa dami ng parcels na nakapangalan sa kanya.
Halos 2 beses ang dami nito kumpara sa normal na kota. Nilapitan niya ang kanyang boss. Boss, bakit naman po ganito karami ang mga i-deliver ko ngayon? Hindi ko po ito matatapos sa isang araw. Bagong patakaran niya ng management, Sherilyn. Kailangan mong tapusin yan lahat bago ka umuwi. Pero ang lalayo po ng mga address na to. Puro paakyat sa bundok ang iba. Paano ko naman kakayanin to? Kung hindi mo kaya, mag-resign ka na lang. Marami pang ibang rider dyan na gustong magtrabaho. Hindi po ako magre-resign. Tatapusin ko po lahat ng to. Palaban na sagot ni Sherilyn bago bumalik sa kanyang motorsiklo. Nilapitan siya ni Niknok. Napansin agad nito ang malaking kahon ng parcels. Beshi, anong nangyari dyan? Bakit parang pang-3 tao ang dami ng delivery mo ngayon? Ewan ko ba kay boss? Pinipilit niya akong tapusin ito lahat ngayon. Baka gusto niya akong patalsikin sa trabaho. Aba, hindi pwede yan. Akin ang kalahati. Tutulungan kitang tapusin yan. Huwag na, Niknok. May sarili ka ring kota na kailangang tapusin. Ako nang bahala rito. Mabilis lang ang ruta ko ngayon, Beshi. Tapos nakipag-swap din ako ng shift sa ibang rider para matulungan kita. Hindi kita pababayaan. Salamat talaga, Niknok. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. O siya, tama na ang drama. Simulan na natin to para maaga tayo makauwi. Utos ni Niknok habang kinukuha ang ibang parcels. Pagod na pagod si Sherilyn. Maghapon siyang nagmaneho sa ilalim ng init ng araw. Umakyat siya sa mga matatarik na kalsada para mag-deliver. Tuloy-tuloy ang ganitong tagpo ng mga sumunod pang mga araw. Sa kabilang banda, nakaupo si Felton sa kanyang opisina. Binabasa niya ang report mula sa delivery company. Bakit hindi pa rin siya nagre-resign? Paano niya natapos ang lahat ng deliveries na yan sa isang araw? Naguguluhang tanong ni Felton sa kanyang sarili. Babe, anong problema? Bakit nakakunot ang noo mo dyan? Tanong ni Luan pagpasok sa opisina. Wala ito, Luan. May binabasa lang akong report ng kumpanya. Huwag mo na kasing intindihin yan. Mag-dinner na lang tayo sa labas. Stress ka lang siguro. Baka nga, sige. Mag-aayos lang ako. Kinuha ni Felton ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang boss ni Sherilyn. Sumagot agad ang lalaki sa kabilang linya. Doblehin mo pa ang ruta niya bukas. Siguraduhin mong mas mahirap ang ibibigay mo sa kanya. Gusto kong sumuko siya agad. Mariing utos ni Felton. Masusunod po, Sir Felton. Mabilis na sagot ng boss. Ibinaba ni Felton ang telepono. Tumingin siya sa labas ng bintana. Iniisip niya pa rin kung paano nakayanan ni Sherilyn ang trabaho. Hindi niya alam na ito ay may kakampi. Patuloy na lalaban si Sherilyn para sa mga anak niya. Umupo si Sherilyn sa damuhan. Nasa itaas sila ni Niknok ng isang burol. Kita rito, ang likod ng mansyon ng mga Eisenhower. Hawak ni Niknok ang kanyang telepono. Beshi, tingnan mo to. Ano yan? Nahack ko ang system ng mga gwardiya nila. Ginamit ko yung glitch sa delivery app natin. Alam ko na ang oras ng pag-ikot nila. Ibig sabihin ba niyan, makakalapit ako sa bakod? Oo. May 15 minuto ka bago bumalik ang gwardiya sa likod ng mansyon. Sakto yun sa oras ng paglalaro ng kambal. Kailangan kong makita ang mga anak ko. Baka sakaling makilala nila ako. Mag-iingat ka lang. Bantayan mo ang oras. Babalaan kita kapag pabalik na ang gwardiya. Mabilis na bumaba ng burol si Sherilyn. Nagtago siya sa likod ng malaking puno malapit sa bakod ng mansyon. Wala ang gwardiya. Nakita niya sina Kiro at Kiera. Kasama ng mga ito ang dating biyenan niyang si Cordelia. Naglalaro ang kambal sa damuhan. Nakaupo naman si Cordelia sa isang silya. Lola Cordelia, bakit po wala kaming mama na kasama sa school event bukas? Inosenteng tanong ng batang lalaki. Sabi po kasi ng mga classmate namin, lahat sila may mama. Dagdag ng batang babae. Mga apo, di ba ipinaliwanag na ng doktor sa inyo iyan? Nasa langit na ang mama ninyo. Matagal na siyang patay. Sagot ni Cordelia. Takip ni Sherilyn ang kanyang bibig. Tumulo ang kanyang mga luha. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Kaya pala hindi namin siya nakikita. Patay na pala siya. Malungkot na sabi ni Kiro.
Sana buhay na lang po siya, Lola. Gusto ko po kasi ng mama eh. Wika ni Kiera. Huwag na kayong malungkot. Nandito naman ako tang papa ninyo. Tapos magkakaroon pa kayo ng bagong mama. Si Tita Luwan ninyo. Mga sinungaling. Buhay pa ako. Bulong ni Sherilyn habang umiiyak. Tumunog ang telepono ni Sherilyn. Si Niknok ang tumatawag. Sinagot niya ito agad. Beshi, bumalik ka na rito. Paparating na ang mga gwardya. Sige, paakyat na ako. Bumalik si Sherilyn sa burol. Umiiyak pa rin siya. Inabutan na siya ni Niknok ng tubig. Anong nangyari? Nakita mo ba sila? Oo, Niknok. Nakita ko sila. Pero pinaniwala nila ang mga anak ko na patay na ako. Ano? Grabe naman ang mga yun. Pati mga bata niloloko nila. Kumuha raw sila ng doktor para kausapin ang mga bata. Binura nila ako sa isip ng mga anak ko. Mga halang talagang bituka ng pamilyang yan. Anong gagawin natin ngayon? Hindi ko na kayang maghintay pa sa hearing namin. Kailangan kong makausap si Felton. Kailangang malaman ng kambal na buhay ako. Pero hindi ka nga makalapit sa mansyon. Paano mo siya makakausap? Kailangan natin gumawa ng paraan. May alam ka bang okasyon kung saan pupunta si Felton? Napaisip si Niknok. Kinuha niya ulit ang kanyang telepono. Nag-scroll siya sa social media. Teka lang, may nabasa ako kanina sa balita eh. May malaking charity gala ang Eisenhower Empire ngayong linggo. Saan gaganapin? Kailangan ko makapasok doon. Sa isang malaking hotel sa Makati. Pero exclusive event yun, Beshi. Mga bilyonaryo lang ang imbitado. Mahigpit ang security doon. Kahit na, gagawin ko ang lahat makapasok lang. Magpapanggap akong bisita kung kailangan. Huwag kang padalos-dalos. May naisip akong mas magandang plano. Anong plano mo? Yung pinsan ko. Nagtatrabaho sa isang sikat na catering service. Sila ang kinuha para mag-serve ng pagkain sa gala na yun. Totoo ba yan, Niknok? Malaking pagkakataon to. Oo, kakausapin ko siya mamaya. Ipapasok kita bilang waitstaff. Siyempre, sasama ako para may kasama ka. Naku, maraming salamat talaga. Isa kang hulog ng langit, Niknok. Wala yun. Basta ipangako mo na mag-iingat ka doon. Baka mamukaan o makita ka kaagad ni Felton at ipakaladkad ka sa mga gwardya. Magpapanggap ako. Mag-aayos ako para hindi niya ako makilala agad. Lalapit lang ako kapag marami ng tao. O sige, tatawagan ko na ang pinsan ko ngayon din. Kailangan natin ng mga uniforme para sa event. Lumipas ang ilang araw, sumapit ang gabi ng charity gala. Maraming magagarang sasakyan ang nakaparada sa labas ng hotel. Nakasuot ng uniforme ng waitstaff sina Sherilyn at Niknok. Pumasok sila sa likod ng hotel kasama ng iba pang empleyado ng catering. Niknok, nandito na tayo. Heto ang mga tray ninyo. Salubong ng pinsan ni Niknok. Salamat, Insan. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Sagot ni Niknok. Basta galingan niyo ang pag-serve ha. Bawal magkamali dahil puro VIP ang mga bisita dyan sa loob. Makakaasa ka. Mag-iingat kami. Sagot ni Sherilyn. O sige na, pumila na kayo doon sa pinto. Magsisimula na ang event. Utos ng pinsan bago umalis. Handa ka na ba, Beshi? Nanginginig ang mga kamay mo. Kinakabahan ako, Niknok. Pero kailangan ko tong gawin para kina Kiro at Kiera. Nandito lang ako. Maghihiwalay tayo sa loob para hindi tayo halata. Hanapin mo si Felton at gawin mo na ang plano mo. O sige, lalapitan ko siya kapag nasa gitna na siya ng maraming tao. Wala siyang kawala sa akin. Bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Narinig nila ang malakas na musika at ang usapan ng mga bisita. Huminga ng malalim si Sherilyn. Pumasok siya sa loob. Dala niya ang tray ng mga inumin. Inilibot niya ang kanyang paningin. Hinanap niya ang mukha ng lalaking umangking sa kanyang mga anak. Napakaganda ng ballroom. Maraming ilaw at palamuti. Puno ng mga mayayamang negosyante ang lugar. Hawak ni Sherilyn ang isang tray ng baso ng wine. Habang pinagmamasdan ng paligid, ay nakita niya si Felton sa gitna ng bulwagan. Kausap nito si Luwan at dalawang matandang bisita. Sila ang mga magulang ni Luwan. Ayun siya. Kausap niyang pamilya ni Luwan. Bulong ni Sherilyn sa kanyang sarili. Beshi, nandyan lang ako sa gilid. Lakasan mo ang loob mo ah. Paalala ni Niknok na dumaan sa kanyang likuran. Salamat, Niknok.
Huminga ng malalim si Sherilyn. Naglakad siya papalapit sa pwesto ni na Felton. Rinig niya ang usapan ng mga ito. Felton, matutuloy bang merger ng mga kumpanya natin pagkatapos ng kasal ninyo ni Luan? Tanong ng tatay ni Luan. Opo sir, nakahanda na ang lahat ng papeles. Sigurado na ang pagsasanib ng negosyo natin. Formal na sagot ni Felton. Mabuti naman. Gusto naming malinis ang background ng mapapangasawa ng anak namin. Walang iskandalo. Dagdag pa ng nanay ni Luan. Huwag kayong mag-alala, Mami. Perfect ang track record ni Felton. Wala siyang itinatago. Nakangiting sabi ni Luan. Huminto si Sherilyn sa harap nila. Ibinaba niya ang tray sa isang bakanting mesa. Tiningnan niya ng diretso si Felton. Wala nga ba siyang itinatago? Matapang na tanong ni Sherilyn. Gulat na napatingin ang apat kay Sherilyn. Nanlaki ang mga mata ni Felton nang makilala niya ito kahit nakasuot ng uniforme ng waitstaff. Sherilyn, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Felton. Ikaw na naman? Paano ka nakapasok dito? Guard! Inis na sigaw ni Luan. Hindi ako aalis dito hanggang hindi mo sinasabi ang totoo sa kanila, Felton. Sabihin mo sa kanila kung sino ko. Sino ba ang babaeng ito, Felton? Bakit kilala mo siya? Naguguluhang tanong ng tatay ni Luan. Wala po to, sir. Isa lang po siyang nagpapanggap. Call the security. Kabadong palusot ni Felton. Hindi ako nagpapanggap. Ako ang asawa mo. Ako ang ina ng kambal na itinago mo sa akin. Malakas na sigaw ni Sherilyn. Tumahimik ang paligid. Napatingin ang ibang mga bisita sa gawin nila. Nagsimulang magbulungan ng mga tao. Namula sa galit ang muka ng mga magulang ni Luan. Asawa? May asawa ka na, Felton? At may mga anak pa? Gulat na tanong ng nanay ni Luan. Mami, Daddy, huwag kayong maniwala sa kanya. Matagal na silang annulled. Mukhang pera lang ang babaeng yan. Pagtatanggol ni Luan. Kasinungalingan yan. Wala akong pinirmahang annulment. Kasal pa rin tayo, Felton. At alam mo yan sa batas. Tumahimik ka na, Sherilyn. Sinasadya mo bang sirain ang negosyo ko? Galit na bulong ni Felton. Wala akong pakialam sa negosyo mo o sa pera mo. Ang gusto ko lang ay ang mga anak ko. Niloko niyo ko. Lumapit ang apat na gwardya. Hinawakan nilang magkabilang braso ni Sherilyn. Sir Felton, lalabas na po namin ang babaeng to. Paalam ng gwardya. Sige, ilayo niyo siya rito. Huwag ninyong papapasukin ulit. Utos ni Felton. Bitiwan niyo ko. Felton, hindi pa tayo tapos. Babawiin ko si Nakiro at Kiera. Sigaw ni Sherilyn habang kinakaladkad palabas ng ballroom. Sumunod si Niknok palabas para tulungan ng kaibigan. Naiwan si Felton na nakaharap sa pamilya Pineda. Kailangan mo tong ipaliwanag, Felton. Kung hindi mo maaayos ang gulo na to, kakansilahin namin ang merger. Banta ng tatay ni Luan. Aayusin ko po to, sir. Pangako. Sa labas ng hotel, inilapag ng mga gwardya si Sherilyn sa gilid ng kalsada. Umiiyak siya habang tinutulungan na makatayo ni Niknok. May isang itim na kotse ang huminto sa harap nila. Bumaba mula rito si Attorney Vargas. Maya-maya pa, pinapasok ng attorney ang mga ito sa kotse at doon nag-usap. Ayos ka lang ba, Sherilyn? Nakita ko ang nangyari mula sa labas. Naka-livestream ang kaganapan sa internet. Balita ng abogado. Totoo po ba, attorney? Maraming nakapanood? Oo, Beshi. Kinuhanan ko ng video kanina at naipost ko agad online. Pag-amin ni Niknok. Magaling ang ginawa nyo. Ito na ang hinihintay nating pagkakataon. Nakangiting sabi ni Attorney Vargas. Ano pong ibig niyong sabihin, attorney? Magpapanik ang public relations team ng Eisenhower Empire. Babagsak ang shares ng kumpanya nila dahil sa iskandalong to. Gagamitin ko ito para pilitin silang makipag-usap sa atin. Tumunog ang telepono ni Attorney Vargas. Tiningnan niya ang pangalan sa screen. Ayan na, tumatawag ng legal team ni Felton. Balita ng abogado bago sinagot ang tawag. Hello? O tama, ako nga ang abogado ni Sherilyn Rivera. Nakita niyo na ba ang video? Kung gusto niyong pigilan ang pagkalat ng buong kwento, kailangan nating mag-usap. Gusto namin ng formal mediation hearing. Bukas na bukas din. Sige, magkikita tayo. Seryosong sagot ni Attorney Vargas sa telepono. Ibinaba na agad ng abogado ang telepono. Tumingin siya kay Sherilyn.
Pumayag sila. Magkakaharap na kayo bukas sa hearing. Handa ka na ba? Handang-handa na po, attorney. Lalaban ako para sa mga anak ko. Yan ang beshi ko, hindi sumusuko. Masayang sabi ni Niknok. Nagtagumpay ang unang hakbang ni na Sherilyn. Ngayon, kailangan niyang harapin si Felton sa korte. Wala na itong kawala pa. Lalabas na ang katotohanan tungkol sa annulment. Kinabukasan, pumasok sina Sherilyn at Attorney Vargas sa isang maliit na silid. Sumunod si Niknok. Nasa loob na sina Felton at ang kanyang abogado. Kasama rin ni Felton ang kanyang fiancé na si Luan. Tapusin na natin to. Magkano ba ang gusto mo para manahimik ka na, Sherilyn? Bungad ni Felton. Sinabi ko na sa iyo kahapon, hindi ko kailangan ng pera mo. Gusto kong makasama sina Kiro at Kiera. Wala kang karapatan sa mga bata. Annulled na kayo ni Felton. Ako na ang magiging ina nila. Sabat ni Luan. Diyan kayo nagkakamali. May hawak akong ebidensya na magpapatunay na peke ang annulment ninyo. Seryosong sabi ng abogado. Anong ibig mong sabihin, Attorney Vargas? Legal ang lahat ng dokumento namin. Tanggi ng abogado ni Felton. Tingnan ninyo to. Ito ang medical record ni Sherilyn. 3 taon nang nakararaan. Na-confine siya sa hospital sa mismong araw na pinirmahan ng annulment papers. Paliwanag ni Attorney Vargas habang inilalapag ang mga papel sa mesa. Naaksidente ako nung araw na yon. Imposibleng makapunta ako sa opisina ng abogado para pumirma ng kahit ano. Dagdag ni Sherilyn. Ano? Paano nangyari to? Gulat na tanong ni Felton sa kanyang abogado. Sir Felton, hindi ko alam to. Si Madam Cordelia ang nag-asikaso ng lahat ng papeles noon. Kabadong paliwanag ng abogado ni Felton. Gawa-gawa lang nilang mga dokumentong yan, babe. Gusto ko lang perahan ng mga yan. Galing mismo sa hospital ang mga record na yan. Pwede natin itong dalhin sa korte. Siguradong masisira ang imahe ng Eisenhower Empire kapag nalaman ng publiko ang pandaraya ninyo. Banta ni Attorney Vargas. Napaisip si Felton. Alam niyang nanganganib ang kanilang negosyo. Baka umatras ang pamilya ni Luan sa merger. Ano gusto niyong mangyari? Tanong ni Felton. Gusto ko ng full custody sa kambal. Ako ang tunay nilang ina. Hindi pwede. Hindi ko ibibigay sa iyo ang mga bata. Ako ang nagpalaki sa kanila sa loob ng 3 taon. Kung ganun ay magkikita tayo sa korte. Ipapawalang bisa natin ang annulment at sasampahan namin kayo ng patong-patong na kaso. Matapang na sabi ng abogado ni Sherilyn. Sir Felton, mas mabuting makipag-ayos na tayo. Baka tuluyang bumagsak ang shares ng kumpanya kapag lumaki ang issue. Bulong ng abogado ni Felton. Babe, huwag kang pumayag. Baka kunin niya ang lahat ng yaman mo. Tumahimik ka, Luan. Kailangan kong isalba ang kumpanya. Sige, magkakaroon tayo ng compromise. Ibibigay ko sa iyo ang visitation rights, Sherilyn. Pwede mong bisitahin ang kambal sa mansyon 3 beses sa 1 linggo. Gusto kong makasama sila kahit kailan ko gusto. Sherilyn, tanggapin na natin ito bilang simula. Mas mabuti na ito kaysa umabot pa ng ilang taon ang kaso sa korte. Makakasama mo na ang mga bata bukas din. Payo ni Attorney Vargas. Tiningnan ni Sherilyn si Felton. Nakita niyang determinasyon sa mukha ng lalaki. Pumayag siya para sa mga anak niya. Sige, pipirmahan ko ang co-parenting visitation contract na yan. Pero tandaan mo, Felton, babawiin ko rin ang buo ang mga anak ko balang araw. Ihanda mo ang kontrata. Pipirmahan ko na ngayon din. Utos ni Felton sa kanyang abogado. Mabilis na inilabas ng abogado ni Felton ang isang dokumento. Nagdagdag si Attorney Vargas ng ilang mga kondisyon para maprotektahan si Sherilyn. Pagkatapos, pinirmahan ito ni Felton at Sherilyn. Legal na ang kasunduang to. May karapatan na si Sherilyn na makita sina Kiro at Kiera simula bukas. Formal na idineklara ng abogado. Salamat, attorney. Salamat din, Niknok. Masayang pasasalamat ni Sherilyn sa kanyang mga kasama. Sabi ko sa iyo, Beshi, pananalo tayo eh. Nakangiting sabi ni Niknok. Bukas ng hapon ang unang bisita mo. Siguraduhin mong hindi ka gagawa ng gulo sa mansyon ko. Huling banta ni Felton bago tumayo at lumabas ng silid kasama si Luan. Naiwang nakangiti si Sherilyn.
Nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Makikita at mayayakap niya na ang kanyang mga anak bukas. Dumating na ang pinakainihintay ni Sherilyn. Bumaba siya mula sa motorsiklo ni Niknok. Nakatayo sila sa labas ng malaking gate ng mansyon. Inayos ni Sherilyn ang kanyang buhok at huminga ng malalim. Beshi, kinakabahan ka ba? Nanginginig ang mga tuhod mo. Sobra, Niknok. 3 taon kong hindi nakasama ang mga anak ko. Ano kung ayaw nila sa akin? Huwag mong isipin yan. Dugot laman mo ang mga bata. Nararamdaman nila kung sino ang tunay nilang ina. Sana nga tama ka. Natatakot ako sa pwedeng gawing ni Luan at ni Cordelia para sirain ako sa kanila. Wala na silang magagawa. May hawak kang kontrata. Pinirmahan niya ni Felton sa harap ng abogado natin. Sa bagay, hindi na ako papayag na apihin nila. Lalaban ako para kina Kiro at Kiera. Matapang na sabi ni Sherilyn. Yan ang gusto kong marinig. Sige na, pumasok ka na doon. Dito lang ako sa labas maghihintay. I-text mo ako kapag may problema. Salamat, Niknok. Wala talaga akong ibang maaasahan kundi ikaw lang. Drama mo naman, Beshi. Sige na, baka maubos ang oras ng dalaw mo. Huminga ulit ng malalim si Sherilyn. Naglakad siya papalapit sa gate. Binuksan ito ng gwardya. Pumasok siya sa loob. Sinalubong siya ni Luan sa mismong pintuan ng mansyon. Nandito ka na naman. Pumasok ka na. Baka may makakita pa sa'yo sa labas. Nakakahiya. Mataray, nabungad ni Luan. Nasaan sina Kiro at Kiera? Gusto ko na silang makita. Nasa sala sila. Pero bago ka lumapit sa kanila, pakinggan mo muna ang mga patakaran ko. Ano na naman ba ito, Luan? May kontrata tayong sinusunod. Nakasaad doon ang lahat ng pwede kong gawin. Ako ang masusunod sa bahay na to. Ako ang mapapangasawa ni Felton. Kaya makinig ka. Sige, bilisan mo lang dahil nauubos ang oras ko. Unang patakaran, bawal mong iuwi ang mga bata. Bawal mo silang ilabas ng mansyon. Ikalawa, bawal mo silang pakainin ng mga murang pagkain galing sa labas. Baka sumakit ang mga tiyan nila. Sunod-sunod, nalitaan niya ni Luan. Wala akong balak saktan ng mga anak ko. Ano pa? Ikatlo, bawal kang magtagal pagkatapos ng 3 oras. Kapag sinabi kong tapos na, umalis ka na agad. Naiintindihan ko. Pwede ko na ba silang makita? Sige, pero babantayan ko ang bawat galaw mo. Isang pagkakamali mo lang, isusumbong kita kay Felton. Gawin mo ang gusto mo. Wala akong pakialam sa inyo. Naglakad si Sherilyn papunta sa sala. Nakita niya ang kambal na nanonood ng telebisyon. Napalunok siya. Lumapit siya ng dahan-dahan. Hi Kiro. Hi Kiera. Ako si Sherilyn. Nakangiting bati ni Sherilyn. Sino ka? Bakit ka nandito sa bahay namin? Nagtatakang tanong ng batang lalaki. Ikaw ba ang bagong yaya namin? Ayaw namin ng bagong yaya. Sabat ng batang babae. Hindi ako yaya. Nandito ko para makipaglaro sa inyo. Gusto nyo ba? Hindi kami nakikipaglaro sa mga hindi namin kilala. Sabi ni Lola Cordelia, bawal daw. Sagot ni Kiro. Umalis ka na. Gusto naming manood ng cartoons. Pagtataboy ni Kiera. Sige, dito lang ako sa tabi. Hindi ko kayo aabalahin. Lumipas ang 1 oras. Naupo lang si Sherilyn sa gilid. Hindi siya pinapansin ng kambal. Naisip niyang kailangan niyang gumawa ng paraan. Tumayo siya at pumunta sa kusina. Kinausap niya ang isang kasambahay. Ate, pwede po ba akong magluto ng merienda para sa mga bata? Naku ma'am, baka po magalit si Madam Luan. May schedule po silang pagkain. Ako nang bahala kay Luan. Gusto ko lang silang ipaghanda ng paborito nilang sopas nung mga bata pa sila. Ako ang nagluluto nito para sa kanila dati. Pakiusap ni Sherilyn. Sige po, nandyan po ang mga sangkap sa refrigerator. Ako na pong magbabantay sa pinto. Pumapayag na sagot ng kasambahay. Naghiwa si Sherilyn ng mga gulay. Nagluto siya ng mainit na sopas. Dinala niya ito sa sala. Ang amoy ng sopas malalanghap sa buong kwarto. Lumingon sina Kiro at Kiera. Ano yung amoy na yan? Ang bango. Inosenteng tanong ni Kiro. Gusto ko niyan. Gutom na ako. Dagdag ni Kiera.
Nagluto ko ng sopas para sa inyo. Gusto niyo bang matikman? Alok ni Sherilyn habang inilalapag ang dalawang mangkok. Masarap ba yan? Hindi kami kumakain ng ganyan. Nag-aalalang sabi ni Kiro. Sige na, tikman niyo lang. Kapag hindi niyo gusto, hindi ko kayo pipilitin. Lumapit ang dalawang bata. Kinuha nila ang mga mangkok. Sumubo sila ng isang kutsara. Nanlaki ang mga mata nila. Ang sarap! Mas masarap ito sa niluluto ng chef natin. Masayang sabi ni Kiera. Pengi pa po. Gusto ko po ng marami. Mabilis na sabi ni Kiro. Sige, ubusin niyo yan. Marami pa akong niluto doon sa kusina. Nakangiting sagot ni Sherilyn. Mula sa itaas ng hagdan, nakatingin si Felton. Kanina pa niya pinapanood si Sherilyn. Lumapit si Felton, pababa ng hagdan. Nakita siya ni Sherilyn. Anong pinakain mo sa kanila? Seryosong tanong ni Felton. Sopas lang. Gusto nilang luto ko. Wala namang masama doon, di ba? Wala naman, nagulat lang ako. Ngayon ko lang ulit sila nakitang kumain ng ganyan karami. Kailangan din nila ng simpleng pagkain. Hindi yung kung ano-ano na lang ang kinakain nila. Siguro nga, ang daming ang nagbago sa mga bata simula nung nawala ka. Ako rin naman, ang daming nagbago sa akin. Pero ang pagmamahal ko sa mga anak ko hindi nagbabago. Nagkatinginan silang dalawa. Matagal silang nagtitigan. Naramdaman ni Felton ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Naalala niya ang mga araw na masaya pa silang mag-asawa. Papa, ang sarap po ng luto ni Ate Sherilyn. Tikman niyo po, oh. Alok ng batang si Kiro. Sige. Bibigyan niya rin ako mamaya. Tapusin niyo na muna yan. Kabadong sagot ni Felton. Gusto mo ba talagang tikman? Ipaghahanda kita. Nakangiting tanong ni Sherilyn. Wag na. Baka makita pa tayo ni Luan. Magagalit lang yun. Takot ka pa rin pala sa babae mo hanggang ngayon. Hindi ako takot. Ayoko lang ng gulo. Lalo na't nandito ang mga bata. Kung yan ang sabi mo, ako na magliligpit ng mga pinagkainan nila. Lumipas ang ilang araw. Bumalik ulit si Sherilyn para sa kanyang susunod na dalaw. Dinala niya ang kambal sa hardin. Tinuruan niya ang mga ito ng mga larong kalye. Ganito ang paglalaro ng patintero. Kailangan ninyong makatawid sa kabilang linya nang hindi kayo natataya. Maliwanag ba? Madali lang yan. Bibilisan ko ang takbo. Mayabang na sagot ni Kiro. Hihintayin kita kuya, sabay tayo. Hawak kamay na sabi ni Kiera. Sige. Handa na ba kayo? 1, 2, 3, takbo! Sigaw ni Sherilyn. Tumakbo ang dalawang bata. Tumawa ng malakas si Sherilyn habang sila'y hinahabol. Napuno ng tawanan ang buong hardin. Ano ba yung ingay na yan? Nakakairita. Reklamo ni Luan, nakalalabas lang ng mansyon. Hayaan mo sila, Luan. Naglalaro ang mga bata. Kalmadong sagot ni Felton. Pero babe, baka madumihan ang mga damit nila. At anong klaseng laro yan? Pangmahirap. Masaya sila. Yun ang mahalaga. Pumasok ka na lang sa loob kung ayaw mong makita. Kinakampihan mo ba ang babaeng yan ngayon? Hindi ako kumakampi. Nagsasabi lang ako ng totoo. Pumasok ka na sa loob. Nagdadabog na pumasok si Luan. Naiwan sa labas si Felton. Pinanood niya si Sherilyn. Masayang masaya ito, nakapiling ang mga anak. Lumapit si Felton sa hardin. Huminto si Sherilyn sa pagtakbo nang siya ay makita. Humihingal si Sherilyn. Bakit ka nandito? Tapos na ba ang oras ko? Hindi pa. 1 oras ka pa. Gusto ko lang sanang sumali sa laro nyo. Sumali ikaw? Sa forma mong yan? Hindi pwede. Baka madumihan yan. Wala akong pakailam sa kung ano man ang suot ko ngayon. Tinanggal ko na ang coat ko. Turuan mo ko. Nakangiting sabi ni Felton. Sali ka, Papa. Masaya po magpatintero. Dito ka na sa team namin, Papa. Kalaban natin si Sherilyn. Wika ng kambal. O sige. Tayong 3 laban sa kanya. Handa na ba kayo? Tanong ni Felton. Aba, hinahamon mo ko, Felton, ha? Tingnan natin ang galing mo. Nakangiting hamon ni Sherilyn. Tumakbo si Felton para umiwas kay Sherilyn. Nagkasalubong sila sa gitna ng linya. Aksidenteng nadulas si Sherilyn. Mabilis siyang nasalo ni Felton.
Magkalapit ang kanilang mga muka. Hawak ni Felton ang bewang ni Sherilyn. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Bitiwan mo na ako. Ang lambot pa rin ng mga kamay mo, Sherilyn. Huwag kang magsalita ng ganyan, Felton. Nandito ang mga bata at may fiancé ka na sa loob. Alam ko pero hindi ko mapigilan. Namiss kita. Huli na ang lahat para dyan. Bitiwan mo na ako. Binitiwan ni Felton si Sherilyn. Umiwas ng tingin ng babae. Pero ramdam niya ang init sa kanyang mga pisngi. Kinikilig siya pero pinipigilan niya ang sarili. Bakit kayo tumigil? Tayo na papa, malapit na po ako sa dulo. Sigaw ni Kiro. Sige anak, tatakbo na tayo. Ipinagpatuloy nilang laro. Pero iba na ang pakiramdam nilang dalawa. Ang pagbisitang ito hindi na lang para sa mga bata. Unti-unti nang nagbabalik ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Nasa loob ng mansyon, sina Luan at Cordelia. Nakaupo sila sa sala. Umiinom sila ng tsaa. Masama ang timpla ng mukha ni Luan. Mami Cordelia, hindi na magandang nangyayari. Napapansin ko na ang pagbabago ni Felton. Ano bang napapansin mo, Luan? Napapraning ka lang siguro. Hindi po, kahapon. Nakita ko silang nagtatawanan sa hardin. Sumali pa si Felton sa laro ng babaeng yan. Muntik pa silang magyakapan sa harap ko. Aba, sumusobra na yung Sherilyn na yan. Ginagamit niyang mga bata para akitin ulit ang anak ko. Kaya nga po kailangan nating gumawa ng paraan. Baka bukas makalawa, ako nang palayasin dito ni Felton sa mansyon ninyo. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala. Kailangan nating sirain ang imahe niya sa harap ni Felton. Kailangan nating ipakita na magnanakaw siya sa mata ng anak at mga apo ko. Matapobring suhestyon ni Cordelia. Paano po natin gagawin yun? Nakabantay parati ang babaeng yan. Gamitin mo ang utak mo, Luan. Imbitahin mo siya sa study room. Walang kamera doon. Tapos, ilagay mo ang isang mahalagang gamit sa bag niya. Ang galing ninyo, Mami Cordelia. Gagamitin ko ang kwintas na bigay niyo sa akin. Siguradong magagalit si Felton pag nawala yon. Kinabukasan, dumating si Sherilyn sa mansyon. Kasama niya ulit si Niknok. Naghihintay si Niknok sa labas ng gate. Pumasok sa loob si Sherilyn. Sinalubong siya ni Luan. Iba ang aura ngayon ni Luan. Masaya itong nakangiti. Nasaan ang mga bata? Gusto ko na silang makita. Nasa itaas pa sila, Sherilyn. Nagpapalit pa sila ng damit. Halika muna rito. Gusto sana kitang kausapin. Wala na tayong dapat pag-usapan, Luan. Ang mga anak ko lang ang ipinunta ko rito. Sige na, Sherilyn. Gusto ko lang makipag-ayos sa'yo. Gusto kong maging magkaibigan na tayo para sa mga bata. Magkaibigan? Pagkatapos mo kong ipagtabuyan noon? Alam ko, nagkamali ako. Nagpadala lang ako sa selos. Patawarin mo na ako. Pasok tayo sa study room ni Felton. Doon tayo mag-usap ng masinsinan. Nagduda si Sherilyn, pero sumunod na rin siya. Gusto niyang maging payapa ang pagbisita niya para kina Kiro at Kiera. Pumasok sila sa study room. Inilapag ni Sherilyn ang kanyang tote bag sa ibabaw ng sofa. Maupo ka, Sherilyn. Komportable ka ba dyan? Ayos lang ako. Ano bang sasabihin mo? Gusto ko sanang humingi ng pabor. Pwede mo ba akong ipagtimpla ng kape? Nandyan lang ang coffee machine sa gilid. Bakit ako? Nasaan ang mga kasambahay ninyo? Nasa labas sila lahat eh. Sige na, Sherilyn. Para naman makapag-usap na tayo ng maayos. Black coffee lang ang gusto ko. Walang asukal. Tumayo si Sherilyn. Naglakad siya papunta sa coffee machine. Nakatalikod siya kay Luan. Nagsimula siyang magtimpla ng kape. Habang nakatalikod si Sherilyn, mabilis na kumilos si Luan. Kinuha ni Luan ang mamahaling kwintas mula sa kanyang bulsa at iyon na ang simula ng isang drama. Makaraan pa ang ilang oras, umarte na ito. Inimbitahan niya ito na magmerienda kaharap si Felton at Cordelia. At anong ginagawa ng babaeng yan dito? Hayaan na natin, Mama. Siguro, ito na ang tamang panahon para maging maayos tayong lahat para sa mga bata. Di ba, love? Tanong niya kay Felton. Okay, gaya nga ng sabi mo, para na lamang sa mga bata. Luan, nasan nga pala ang kwintas na bigay ko sa'yo? Biglang napahawak si Luan sa leeg niya. Maya-maya pa, makikitang naglalakad pabalik-balik sa sala.
Nagkunwari siyang nag-aalala at nagpapanik. Tumingin siya kay Felton na nakaupo sa sofa. Nawawala ang kwintas ko. Ang mamahaling kwintas na bigay mo sa akin, Felton. Hindi ko makita kahit saan. Baka naman naiwan mo lang sa kwarto mo, Luan. Hanapin mo mabuti, dun sa itaas. Hindi, babe. Suot ko yun kanina bago kami nag-usap ni Sherilyn sa study room. Sigurado ko na nandun lang yun sa leg ko kanina. Aba, ano pang inaasahan mo sa babaeng yan? Baka tinangay na naman niya ang alahas mo para ibenta sa labas. Sabat ni Cordelia habang umiinom ng kape. Wala akong kinukuha. Huwag niyo akong pagbintangan ng ganyan ng walang pruweba. Palaban na sagot ni Sherilyn. Kung wala kang kinuha, buksan mo ang bag mo. Ipahalughog mo sa amin para malaman natin ang totoo. Hamon ni Luan habang nakatingin ng matalim. Sige, buksan niyo. Wala kayong makikita dyan dahil hindi ako magnanakaw. Wala akong tinatagong masama. Matapang na sagot ni Sherilyn habang inaabot ang kanyang tote bag. Kinuha ni Felton ang bag ni Sherilyn mula sa mesa. Binuksan niya ito ng mabilis. Kinapaan niyang ilalim ng bag. May nakuha siyang isang kumikinang na bagay. Inilabas niya ito ng dahan-dahan. Ito ang nawawalang kwintas ni Luan. Ano to, Sherilyn? Bakit nasa loob ng bag mo ang kwintas ng fiancé ko? Hindi ko alam. Hindi ko nilagay yan dyan, Felton. Maniwala ka sa akin. May naglagay niyan dyan. Nagmamakaawang sagot ni Sherilyn. Sinungaling ka. Ikaw lang ang kasama ko sa study room kanina. Ikaw lang ang may pagkakataon na kumuha niyan habang nakatalikod ako. Galit na sigaw ni Luan. Sabi ko na nga ba, hindi talaga nagbabago ang mga hampas lupa. Mabuti na lang at nahuli natin siya agad bago pa siya makalabas ng mansyon. Dagdag ni Cordelia habang nakangiti ng palihim. Felton, set up lang to. Plinano nila to para sirain ako sa'yo. Alam mo na hindi ko kayang gawin yan. Kilala mo ko. Hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko, Sherilyn. Nandito ang ebidensya sa mga kamay ko. Hawak ko ang kwintas na ninako mo dito pa sa bahay ko. Galit na sagot ni Felton. Masama po ang magnanakaw. Sabi ni Lola Cordelia, ipapakulong daw ang mga kumukuha ng gamit ng iba. Takot at biglang sagot ni Kiro habang nagtatago sa likod ni Cordelia. Umalis ka na po. Ayaw namin sa magnanakaw. Baka kunin mo rin ang mga laruan namin. Pagtataboy ni Kiera. Mga anak, Kiro, Kiera, maniwala kayo sa akin. Hindi magnanakaw ang mama ninyo. Hindi ko gagawin ang bagay na yan. Umiiyak na baling ni Sherilyn sa kambal na nakatayo sa gilid. Parang pinukpok ang dibdib ni Sherilyn. Umiyak siya ng malakas. Nasaktan siya ng sobra sa sinabi ng mga anak niya. Tama na to. Tapos na ang pagbisita mo, Sherilyn. At hindi ka na makakabalik pa rito kailanman. Hindi mo pwedeng gawin yan. May pinirmahan tayong kontrata, Felton. May karapatan ako sa mga anak ko. Sa mata ng Diyos at sa batas ay nanay nila ako. Kinuha ni Felton ang kopya ng visitation contract mula sa ibabaw ng maliit na mesa. Pinunit niya ito sa harap ni Sherilyn. Nagkalat ang mga piraso ng papel sa sahig. Wala na ang kontrata. Sinira mo ang tiwala ko. Guard, ilabas niyo ang babaeng to ngayon din. Utos ni Felton. Bitiwan niyo ako. Felton, nagmamakaawa ko sa'yo. Huwag mong ilayo ulit sa akin sina Kiro at Kiera. Sila na lang ang mayroon ako. Umiiyak na pakiusap ni Sherilyn habang kinakaladkad palabas ng dalawang lalaki. Huwag ka nang babalik dito. Wala kang lugar sa pamilyang to dahil isa kang kriminal. Huling sigaw ni Luan habang may mapanuksong ngiti. Nasa labas ng gate si Sherilyn. Nakaupo siya sa gilid ng maalikabok na kalsada. Bumuhos ang kanyang mga luha at hindi makahinga ng maayos. Lumapit si Nick Nook mula sa kabilang kanto. Katatapos lang nitong bumili ng merienda para sa kanilang dalawa. Beshi, anong nangyari? Bakit nasa labas ka na't nakaupo dyan? Wala pa namang 3 oras ang dalaw mo ah. Wala na, Nick Nook. Tinapos na ni Felton lahat. Pinunit niya ang kontrata natin sa harap ko. Ano? Bakit niyo ginawa yun? Pwede natin siyang kasuhan. Dahil labag yun sa pinag-usapan ninyo ng abogado. Na-frame up ako, Nick Nook. Nilagay ni Luan ng mamahaling kwintas sa loob ng bag ko nang hindi ko napapansin. Pinagbintangan nila ako magnanakaw sa harap ng kambal. Mga halang talagang bitukan ng biyanan mo at ng kirida ng asawa mo. Di sila makontento sa paninira sa iyo dati. Galit na galit sa akin si Felton at ang pinakamasakit sa lahat,
Pati sina Kirot Kiera, tinawag akong magnanakaw. Ayaw na nila sa akin. Tana, Beshi. Kakausapin natin si Attorney Vargas mamaya. Gagawa tayo ng paraan para malinis ang pangalan mo. Wala na akong pag-asa, Niknok. Hawak nila ang pera at kapangyarihan. Natalo na nila ako ng tuluyan. Bumukas ang maliit na pinto ng gate. Lumabas ang isang matandang babae na nakasuot ng puting uniforme. Siya, si Aling Rosa, ang headmaid sa mansyon. Lumapit siya ng mabilis sa dalawa. Mabuti at nandito pa kayo sa labas. Tawag ng matanda. Kayo yung headmaid sa mansyon, hindi ho ba? Anong ginagawa niyo rito sa labas? Baka makita kayo ni na Madam Cordelia at tanggalin kayo sa trabaho. Nag-aalalang tanong ni Niknok. Wala na akong pakialam kung tanggalin nila ako ngayon. Nakuha ko ng kailangan ko sa kanila pagkatapos ng maraming taon. Matapang na sagot ni Tita Rosa. Ano pong ibig niyong sabihin, Manang Rosa? Kakatapos lang gumraduate ng anak ko sa kolehiyo kahapon. Natapos ang Eisenhower Scholarship niya. Kaya hindi na nila ako pwedeng takutin gamit ang pag-aaral ng anak ko. Mabuti naman po, tita. Pero bakit niyo kami hinahanap dito sa labas? Gusto kong tulungan si Sherilyn. Nakita ko ang lahat ng nangyari sa loob kanina. Nakita ko kung paano palihim na inilagay ni Luan ng kwintas sa bag mo habang nakatalikod ka. Totoo po ba yan, Manang Rosa? Pwede po ba kayong tumistigo para sa akin sa korte? Oo, pero may mas maganda pa akong ibibigay sa iyo. Isang ebidensya na tatapos ng lahat ng kasinungalingan nila ngayon din. Kinuha ng matanda ang kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang uniforme. May pinindot siya sa screen nito. Pakinggan niyo ito. 3 taon ko itong itinago. Natatakot kasi akong bawiin nilang scholarship ng anak ko, kaya ako nanahimik noon. Kahit alam ko ang totoo. Paliwanag ni Tita Rosa. Pinatugtog ni Tita Rosa ang isang lumang audio recording mula sa kanyang telepono. Narinig ni na Sherilyn at Niknok ang boses ni Cordelia at ni Luan ng malinaw. Napakagaling ng plano natin, Luan. Naniwala si Felton na kumuha ng pera si Sherilyn at sumama sa ibang lalaki. Oo nga, Tita Cordelia, ang dali lang palang gayahin ng sulat kami ng babaeng yun para sa peking sulat. At yung peking bank transfer, perfect ang timing ng paggawa natin. Wala nang babalikan ng babaeng yon. At sigurado, sa'yo na magpapakasal ang anak ko. Tiyakin mo lang na hindi niya malalaman ng secret safe code natin na 143 Eisenhower dahil nandoon ang original na papeles ng kumpanya. Makakaasa ka, tita. Tayo na ang panalo rito at wala nang makakapigil sa atin. Natapos ang recording. Nanlaki ang mga mata ni na Sherilyn at Niknok. Halos tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Sherilyn sa narinig niya. Silang gumawa ng peking sulat. Silang nag-frame up sa akin 3 taon nang nakararaan at sumira sa pamilya ko. Umiiyak na sabi ni Sherilyn habang nanginginig ang mga kamay. Grabe, ang sasama ng ugali nila. Kinasangkapan pa nilang bangko para palabasin na binayaran kanila para lumayo. Galit na dagdag ni Niknok. Aksidente ko yang narinig habang naglilinis ako sa labas ng study room noon. Nai-record ko yan sa phone ko dahil nakabukas ang recorder. Patawarin mo ako, Sherilyn, kung ngayon ko lamang ito na ilabas. Humihinging tawad na sabi ni Tita Rosa. Wala po kayong kasalanan, Manang Rosa. Iniisip niyo lang ang kinabukasan ng anak niyo tulad ng ginagawa ko para sa kambal. Napakalaking tulong po nito. Anong gagawin natin sa recording na to, Beshi? Ibibigay ba natin kay Attorney Vargas para kasuhan sila agad? Mas matagal kapag idinaan pa natin sa korte ang proseso. Gusto ko mismong marinig ni Felton to. Gusto ko silang mapahiya sa harap ng maraming tao at mawalan ng muka. Pero paano natin gagawin yun? Hindi na tayo pwedeng lumapit sa mansyon. Mahigpit na ang mga gwardya doon. May grand engagement party sina Sir Felton at si Madam Luan sa darating na Biyernes. Gaganapin iyon sa malaking ballroom ng hotel ng mga Eisenhower. Balita ni Tita Rosa. Imbitado ba ang lahat ng business partners at media doon, Manang Rosa? Tanong ni Sherilyn habang nag-iisip ng malalim. Oo, maraming bisita mula sa iba't ibang kumpanya. Pero paano tayo makakapasok sa ballroom kung nakaban na tayo? Paniguradong kilala na nila ang mga mukha natin sa labas. Nag-aalalang tanong ni Niknok. Ako ang bahala doon. May access card ako sa service elevator ng hotel dahil ako ang headmaid.
Pwede ko kayong ipasok doon ng palihim bago magsimula ang programa nila. Alok ni Manang Rosa. Tumayo si Sherilyn mula sa pagkakaupo sa kalsada. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at inayos ang kanyang damit. Tumingin siya sa malaking gate ng mansyon nang may determinasyon. Wala nang takot sa kanyang dibdib at wala na rin ang awa para sa pamilya ng kanyang asawa. Tapos na ang pag-iyak ko, Felton. Akala ninyo nasira nyo na ako ng tuluyan. Pero ngayon, ako naman ang maninira sa inyo. Babawiin ko ang lahat ng kinuha nyo sa akin. Lalo na ang mga anak ko. Kaya tumawa na kayo ngayon. Dahil bukas, kayo naman ang iiyak. Matigas na pangako ni Sherilyn sa kanyang sarili. Dumating ang gabi ng Biyernes. Maraming magagarang sasakyan ang nakaparada sa harap ng hotel. Nakatayo sina Sherilyn at Niknok sa madilim na iskinita sa likod ng gusali. Pareho silang nakasuot ng itim na damit. Beshi, nandito na ba si Manang Rosa? Baka magsimula na ang programa sa loob. Heto na siya, naglalakad palapit sa atin. Pasensya na kayo't nalita ko ng kaunti. Maraming inutos si Madam Cordelia bago kami umalis ng mansyon. Ayos lang po, Manang Rosa. Ang mahalaga nandito na kayo at dala ninyo ang access card. Heto ang mga card ninyo. Pumasok kayo sa pinto na yan at dumiretso sa service elevator. Pindutin nyo ang 3 palapag. Salamat, tita. Paano po kayo makakapasok? Tanong ni Niknok. Dadaan ako sa main entrance. Babalik ako sa tabi ni Madam Cordelia para hindi sila maghinala. Mag-iingat po kayo, Manang Rosa. Kayo rin, tapusin na natin ang kasamaan nila ngayong gabi. Matapang na sabi ng matanda bago umalis. Sumakay sina Sherilyn at Niknok sa elevator. Nakapunta sila sa 3 palapag ng walang nakakakita. Sa loob ng ballroom, napakaraming tao. Tumutugtog ang malambing na musika. Nakatayo sina Felton at Luan sa harap ng maraming bisita. Nakangiti si Luan sa harap ng mga bisita. Malungkot naman ang mukha ni Felton. Babe, ngumiti ka naman. Ang daming kamera na nakatutok sa atin ngayon. Wala ako sa mood, Luan. Masakit ang ulo ko. Felton, umayos ka. Nandito ang mga board of directors natin at ang mga magulang ni Luan. Ipakita mo na masaya ka sa merger natin. Saway ni Cordelia na lumapit sa kanila. Opo, Mama. Susubukan ko. Napakaganda ng party na ito, Cordelia. Bagay na bagay talaga ang mga anak natin. Masayang bati ng ina ni Luan. Siyempre naman balae. Wala namang makakapigil sa kasal nila at sa pagsasanib ng yaman natin. Mayabang na sagot ni Cordelia. Naglakad si Sherilyn papunta sa likod ng malaking pinto. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang telepono. Binuksan niya ang pinto ng bahagya. Nakita niya si Felton at nag-text na siya kay Niknok. Nandito na ako, Niknok. Ilock mo ang control room. Basa ni Sherilyn sa tinype niyang mensahe. Naghintay siya ng ilang segundo. Nag-reply si Niknok. Nakalock na, Beshi. Nakaharang pang isang mabigat na silya sa pinto. Gawin mo na. Basa ni Sherilyn sa sagot ng kaibigan. Ito na ang katapusan ng mga kasinungalingan ninyo. Matapang na bulong ni Sherilyn. Pinindot ni Sherilyn ang play button sa kanyang telepono. Tumigil ang malambing na musika sa buong ballroom. Napalitan ito ng malakas na boses ng 2 babae. Rinig na rinig ito ng lahat ng bisita sa mga speaker. Natahimik ang buong ballroom. Nanlaki ang mga mata ni Felton. Napatingin siya agad kay Luan at sa kanyang ina. Namutla si Luan. Nagsimulang magbulungan ng mga tao. Ano yan? Bakit ganyan ang nagpiplay? Patayin niyo ang speaker. Sumisigaw na utos ni Luan sa mga staff ng hotel. Wag, hayaan ninyo. Malakas na pigil ni Felton. Felton, anak, hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ang mga kalaban natin sa negosyo. Kabadong palusot ni Cordelia. Ipinagpatuloy ng recording ang pagpiplay ng malakas. Nakikinig ang lahat. Natapos ang recording. Gumuho ang mundo ni Felton. Narinig niya mismo ang secret safe code nila. Walang ibang nakakaalam nito, kundi silang mag-ina lamang, kaya nakasisiguro siyang totoo ito. Kayo ang gumawa ng sulat? Kayo ang nag-frame up kay Sherilyn 3 taon nang nakararaan? Galit na tanong ni Felton.
Anak, ginawa ko lang yun para sa ikabubuti mo. Hindi siya bagay sa pamilya natin dahil mahirap lamang siya. Ikabubuti ko? Nilayunin niyo sa akin ang asawa ko. Pinaniwala niyo ko na iniwan niya kami at ng mga anak namin. Babe, makinig ka muna. Gusto lang kitang protektahan. Wala siyang maitutulong sa kumpanya natin, hindi tulad ng pamilya ko. Huwag mo ko matawag-tawag na babe. Pareho kayong sinungaling. At paano ang kwintas? Set up din ba yun? Matigas na tanong ni Felton habang iwinawaksi ang kamay ng babae. Bumukas ng malaki ang pinto ng ballroom. Pumasok si Sherilyn. Naglakad siya papunta sa gitna. Napatingin ang lahat ng tao sa kanya. Oo, Felton. Set up lang din ang kwintas. Inilagay ni Luan yun sa bag ko para palayasin mo ko. Ikaw na naman. Hulihin niyo ang babaeng yan. Siyang sumisira sa party ko. Nagwawalang sigaw ni Luan. Walang gagalaw sa kanya. At kayong mga gwardya, palabasin ninyo si Luan ngayon din. Mariing utos ni Felton sa mga security ng hotel. Anong nangyayari rito, Felton? Ipapahiya mo ba ang anak ko sa harap ng maraming tao? Galit na tanong ng tatay ni Luan. Kayo na pong nakarinig, sir. Isang manluloko ang anak nyo. Nakipagsabuatan siya sa ina ko para sirain ang pamilya ko at ang asawa ko. Hindi namin alam ang tungkol dyan, Felton. Wala kaming kinalaman sa ginawa ni Luan. Kabadong pagdepensa ng ina ni Luan. Kung ganun po, ikinalulungkot kong sabihin na kinakansila ko na ang kasal na to. At kinakansila ko na rin ang merger ng mga kumpanya natin simula ngayon. Hindi mo pwedeng gawin yan, Felton. Matutuloy ang kasal natin. Mahal mo ko, di ba? Kailanman hindi kita minahaluan. Ginamit mo lang ang nanay ko para makapasok sa buhay ko. Umalis ka na rito. Bago pa kita kasuhan ng paninirang puri at panluloko. Hinawakan ng mga gwardiya si Luan. Umiiyak at sumisigaw siya habang kinakaladkad palabas. Sumunod ang mga nagagalit na mga magulang niya palabas. Felton, paano ang kumpanya natin? Sinira mo ang pinakamalaking merger na hinihintay natin. Babagsak tayo. Kayo ang sumira sa buhay ko, Mama. Wala na akong pakialam sa Eisenhower Empire. Kung ganito naman ang mga taong nakapaligid sa akin. Isa kang hangal. Pinili mo ang babaeng yan kaysa sa sarili mong ina at sa yaman natin. Oo, Mama. Mas pipiliin ko si Sherilyn at ang mga anak ko. Dahil sila ang totoo kong pamilya. Hindi ang pera ninyo. Magsisisi ka sa ginawa mong ito, Felton. Itatakwil kita bilang anak ko. Matagal nyo na akong itinakwil nung pinili ko ang simpleng buhay nun. Umiiyak at nagwawala si Cordelia habang inilalabas ng mga gwardya. Naiwan si Felton sa gitna ng ballroom. Nag-alisa na rin ang ilang mga bisita at board of directors. Naiwan sina Felton at Sherilyn. Dumating si Niknok mula sa likod. Beshi, ayos ka lang ba? Wala na ang mga gwardya sa control room. Nakatakas na ako. Ayos lang ako, Niknok. Tapos na ang laban. Nalaman na ni Felton ang totoo. Naglakad si Felton papalapit kay Sherilyn. Namumula ang mga mata niya. Basang-basa ng luha ang mukha niya. Lumuhod siya sa harap ng babae. Sherilyn, patawarin mo ko. Hindi ko alam ang ginawa nila sa'yo. Patawarin mo ko dahil pinaniwalaan ko ang sulat. 3 taon, Felton. 3 taon ako nagdusa dahil hindi mo ko pinakinggan. Mas naniwala ka sa isang pirasong papel kaysa sa asawa mo. Alam kong nagkamali ako. Tanggap ko ang galit mo at handa akong pagbayaran ng lahat. Pero gusto kong bumawi sa inyo ng mga bata. Tumayo ka dyan. Hindi ko kailangan ng bawi mo, Felton. Gusto ko nang kunin si Nakiro at Kiera. Iwi mo na sa akin ang mga anak ko bukas na bukas din. Ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Bukas na bukas din. Lilipat ang mga bata sa iyo. Ibibigay ko ang full custody mo sa kanila ng walang kondisyon. Mabuti. Dahil kung hindi, idadaan ko ulit ito sa batas. Naiwang nakaluhod si Felton sa gitna ng walang taong ballroom. Nawala sa kanyang pamilya dahil sa kanyang maling akala. Kailangan niyang gumawa ng paraan para muling makuha ang tiwala ni Sherilyn at ng mga bata. Maagang nagising si Sherilyn. Naglinis siya ng kanyang maliit na bahay. Inayos niya ang kwarto para kina Kiro at Kiera. Kasama niya si Niknok na tumutulong sa mga pagbubuhat ng gamit. Beshi, kinakabahan ka ba? Dadalhin na ni Felton ng mga bata rito ngayon. Sobra, Niknok. Hindi ko alam kung paano sila kakausapin. Baka galit pa rin sila sa akin. Kakausapin niya ni Felton.
Pangako niya yun, di ba? Magtiwala ka lang. Sana nga maintindihan ng mga bata ang totoo. Gusto ko na silang mayakap ng mahigpit. May huminto na sasakyan sa labas ng bahay. Sumilip si Sherilyn sa bintana. Nakita niya si Felton na bumaba mula sa isang simpleng kotse. Binuksan nito ang pinto sa likod at inalalayan sina Kiro at Kiera. May dala silang malalaking bagahe. Lumabas si Sherilyn at Niknok para sila ay salubungin. Magandang umaga, Sherilyn. Dala ko na ang mga gamit nila. Magandang umaga rin. Pasok kayo sa loob. Pumasok ang mag-aama sa maliit na bahay. Tiningnan ng kambalang paligid. Papa, dito po ba tayo titira? Ang liit naman po ng bahay na to. Inosenteng pansin ni Kiro. Kiro, makinig kayo sa akin ng kapatid mo. Dito muna kayo titira kasama ng tunay niyong mama. Siya si Sherilyn. Paliwanag ni Felton habang nakaluhod sa harap ng mga bata. Pero Papa, sabi ni Lola Cordelia, magnanakaw daw po siya. Natatakot po ako. Kabadong sabi ni Kiera. Hindi totoo yun, Kiera. Nagsinungaling ang Lola Cordelia ninyo sa ating lahat. Mabuting tao ang mama ninyo. Mahal na mahal niya kayo. Seryosong paliwanag ni Felton. Kaya po ba lagi siyang bumibisita sa mansyon dati kasi gusto niya tayong makita? Tanong ni Kiro. Tama ka, anak. Tiniis niya ang lahat ng hirap para makasama lang kayo. Kaya sana, bigyan niyo siya ng pagkakataon. Yakapin ninyo ang mama ninyo. Tumingin ang dalawang bata kay Sherilyn. Nakaluhod at umiiyak si Sherilyn. Nakabukas ang kanyang mga braso. Dahan-dahang lumapit sina Kiro at Kiera. Niyakap nila si Sherilyn ng mahigpit. Mga anak ko, mahal na mahal ko kayo. Hinding-hindi ko na kayo iiwan. Sorry po Mama kasi naniwala kami kay Lola Cordelia. Paghingi ng tawad ni Kiro. Mama, ipagluluto mo po ba ulit kami ng masarap na sopas? Nakangiting tanong ni Kiera. Oo naman anak, araw-araw ko kayong ipagluluto ng paborito ninyo. Tumayo si Felton. Kinuha niya ang isang envelope mula sa kanyang bulsa. Inabot niya ito kay Sherilyn. Nandiyan ang mga papeles ng full custody mo. Nakapirma na ako at ang abogado. Sa'yo na ang mga bata. Salamat Felton, tinupad mo ang pangako mo. Umalis na rin ako sa pagiging CEO ng kumpanya. Ibinigay ko na sa mga board of directors ang pamamahala. Iniwan ko na ang lahat ng yaman. Seryoso ka ba dyan, Sir Felton? Bakit mo ginawa yon? Gulat na tanong ni Niknok. Dahil na-realize ko na wala rin palang kwenta ang pera. Kung wala ang totoo kong pamilya. Gusto kong magsimula ulit. Gusto kong patunayan sa inyo na nagbago na ako. Paliwanag ni Felton habang nakatingin ng diretso kay Sherilyn. Saan ka titira ngayon? Tanong ni Sherilyn. Nagrenta ako ng maliit na apartment malapit dito. Pwede ba akong bumisita sa mga bata araw-araw? Tatay ka nila. Siyempre, pwede mo silang bisitahin kahit kailan mo gusto. Lumipas ang 6 na buwan. Nagtayo si Sherilyn ng sariling maliit na logistics office gamit ang kanyang ipon. Masaya siyang nagpapatakbo ng negosyo. Katulong niya si Niknok. Isang hapon, may humintong lumang motorsiklo sa tapat ng opisina. Pumasok si Felton. Pawisan siya at nakasuot ng simpleng t-shirt. May dala siyang malaking kahon. Delivery para kay Madam Sherilyn. Nakangiting bati ni Felton. Ayan ka na naman, hindi ka ba napapagod? Maghapon ka nang nagde-deliver ng mga parcels natin Saway ni Sherilyn habang iniaabot ang isang baso ng malamig na tubig. Hindi ako napapagod kapag nakikita ko ang ngiti mo. Tsaka, kailangan kong magsipag para sa future natin. Aba, bumabanat na naman ang dating bilyonaryo. Wala rito ang mga bata, Sir Felton. Kaya wag mong daanin sa ganyan si Beshi. Panunokso ni Niknok. Totoo naman ang sinasabi ko, Niknok. Araw-araw kitang liligawan, Sherilyn. Hanggang sa mapatawad mo na ako ng buo. Matagal na kitang pinatawad, Felton. Nakikita ko naman ang pagsisikap mo para sa amin ng mga bata. Talaga? Ibig sabihin ba niyan, may pag-asa na tayong maging buo ulit? Huwag kang masyadong mabilis. Mag-date muna tayo paminsan-minsan. Ipakita mo na, marunong ka pa rin manligaw. Kahit araw-araw pa tayo mag-date. Basta kasama kita, masaya na ako. Natawa si Sherilyn. Kinuha niya ang panyo mula sa kanyang bulsa at siya nang nagpunas ng pawis sa mukha ni Felton. Namula ang mukha ni Felton. Napangiti ito ng sobra.
Naramdaman ni Sherilyn ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ayokong maging third wheel dito sa opisina. Uuwi na nga ako. Natatawang paalam ni Niknok. Siraulo ka talaga, Niknok. Sige na, mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Natatawang sagot ni Sherilyn. Naiwan sina Sherilyn at Felton sa loob ng maliit na opisina. Magkahawak sila ng kamay. Masaya na sila sa kanilang simpleng buhay. Napatunayan nila na ang totoong kaligayahan hindi mabibili ng pera, kundi matatagpuan sa tunay na pagmamahal at pagpapatawad ng pamilya.